Usa nga kinaiya, no? Nga kitang mga Pinoy sikat kaayo, dili lang diri sa Pilipinas, maski dito sa ubang nasod, mao nga atong pagka-abi-abihon. Tinuod ba ni or dili? Maabi-abihon or hospitable, no? Nainumduman ko sa una nga buhi pa akong mama, kung naing mga okasyon, no? Kung na kami mga bisita, grabe ay ang pagpangandam. Usahay manggawas na ang mga plato nga itaguan pa sa kabinet para lang sa mga bisita, mga kutsara, mga tinidor. Grabe ang pagpangandam, busy-busy kayo. Kita usab, uban siguro kanato na uban nga mangandam kita nga atong ilisan ang mga kortina, no? Uban pang mga butang, mga pagkaon. So pasalamaton kita nga naakitay hiyas, no? Nga maabi-abihon ang pagpangandam kung naakitay mga bisita, kung naay mga okasyon sa ato ang panimalay, no? Parehas usab sa ato ang panahong liturhikal karon, mao ang Adbyento. Actually po ang Adbyento from the Latin word Adventus, ang meaning someone is coming, nga naay moabot, no? So parehas kita, kung naay bisita nga dapat natong pangandaman, kiniusab nga atong ginapangandaman, mas special pa sa bisita nga ato ang andamon. Sikinsa man kini. Una sa tanan, ang atong Ginoo. Ang Ginoong Dios nga nagpakatao sama kanato. Pasalamat kita, no? Kay tungod kaniya, tungod sa iyang pagkatao na kitay Pasko. Tungod sa iyang pagkatao na atay Christmas party. Tungod sa iyang pagkatao, natay pinaskuhan, no? So speaking of pinaskuhan, ayaw kalimton niyo si Father paghatag pinaskuhan, ha? Bitaw, labaw sa tanan, nagpakatao ang mahal nga Dios tungod sa iyang dakong gugma o kaluoy para sa tuwang kaluwasan. Mao na'y pinaka-the best or pinaka-importante nga rason nga nung nagpakatao siya. Gihatag niya ang tanan, no? Ang iyang mga pulong, ang iyang mga buhat, maski ang iyang kinabuhi diha sa cross. Gihatag kaniya tungod para kanatong tanan. Mao na iyang unang pag-abot nga ginasilibrar nato matag Disyembre 25. Sa atong pagtuo, maabot po siya sa ikaduhang pag-abot. Kanus aman gana. Wala takibaw. Wala takibaw kung kanusa or unsa nga paagi nga moabot siya. Of course, na mga sinyalis nga ato ang nakita or nasinati nato karon, no? Kay ingon sa Biblia ni San Juan, klaro kaayo. Sa dili pa moabot ang Dios, daghag mga butang nga makalilisan nga ato ang maeksperiensyahan. Nakita na nato sa ato ang panahon karon. Dari sa Cebu, bago lang naglinog, mga kalamidad, no? Sa mga sinyalis kini, no? Pero, sa gingon nato, wala takibaw kung kanusa. Kung wala takibaw, unsa atong dapat buhaton? Unsa ang atong buhaton? Ang pagpangandam. Unsa nga klase ang pagpangandam? Una sa tanan, ang atong pagkatao, ang atong pagkakita, ang atong pagka-persona. Kumusta man ang atong pagkainahan, atong pagkaamahan? Gihimo ba natong atong mga obligasyon? Isip usab mga anak, gihimo ba nato sigon sa kabubuton sa mahal nga Dios? Kay kung wala nato buhata, questionable nga atong kinabuhi. Mao nang unang pagpangandam. Ay kaduhang pagpangandam unsa man? Kumusta nga atong pagtuo? Ang atong relasyon sa mahal nga Dios, nagkaluya ba or nagkakusog? Kay usahay man yun, Lunes, Martes, maayo kay atong pagtuo. Kumabot na sa Miyerkules ka na ay problema, usab magtuyang-tuyang ang atong pagtuo. Usahay makapangutana kita sa mahal nga Dios, pero giauhag kita. Maski sa tunga ni ining mga sitwasyon nato, padayon lang. Maski tiyutay na lang atong pagtuo, usahay makapangutana ta, Lord, ngano man ini, no? Pero padayon lang,
kay ini kung maniining tanan usab mabato nato or maangko nato ang kalipay nga makaingon kita. Thank you, Lord. Salamat kaayo, no? Kaya ang ebanghelyo karon klaro kay giingon ni San Mateo, wala sila kailan ni Jesus. Unsay mga rason? Basin tungod ang ilang Dios para kanila ang Diyos sila kwarta. Ang Diyos sila para kanila gahom. Para kanila ang Diyos mga autoridad, no? Pero dili ka na kabubuton sa mga Diyos. Ay ang kabubuton simple lamang diya sa usa ka pasungan. Gipakatao siya usa ka simple lamang. Ang iyang amahan usa ka karpentero. Ang iyang anahan naara sa balay, putli ug ulay, no? Wala man ay problema kung naatay kwarta. Wala man ay problema kung naata sa gahom. Pero depende ka na nato kung saon ka na paggamit. Kay usana ka grasya nga gihatag sa mahal nga Dios, no? Kay usahay magyud kung naa kita sa gahom, naa kita sa kwarta, ginaabusuhan nato. Usahay yatak kita ka ng atong mga kaigsuunan, dili na kita muila kanila. Kay giingon ba na sa mahal nga Dios, whatever you did to the less of your brethren, you did also to me. No? Ang relasyon sa mahal nga Dios, mauman ang relasyon usab sa ato ang mga kaigsuunan. Ay katulong pagpangandam unsa mga mao ang pag-antos. Naamo karon karong sayo sa buntag, presko kay mo, aktibo kay mo na karon nagpartisipar ning santos nga misa, pero dili ninyo ikalimod nga matag usa ka nato na kitay bitbit or dala nga mga kasakit sa atong kinabuhi, mga unos o bagyo sa atong kinabuhi. Matuod ba o dili? Matuod kayo, no? Pero niingon ang mga Diyos, bulahan kamo. Kaya niya kamo karon nagpadayon maski sa inyong mga bagyos kinabuhi, na amo karon nga nagpadayon o nagtalinguha nga makanunayon ng inyong pagtuo. Pasalamat kamo sa mahal nga Dios. Pag-antos kay inuman aning pag-antos sa giingon ko, ihatag usab niya ang kalipay nga dili nato makumpara diri sa kalibutan, no? So sa pagpadayon sa atong santos nga misa karon, mangayo kitag tabang sa mahal nga Birhen Maria. Swerte kita diri sa Lapu-Lapu, kaya na kita'y Birhen, puno sa gugma ug sa kaluoy. Ayaw ka mo pagduduha ug sampit kaniya. Ayaw ka mo kahadlok sa pagigugma kaniya. Gigiingon ni Saint Maximilian Mary Colby, kung nahigugma ka mo sa mahal nga Birhen Maria, automatic na nahigugma ka mo sa mahal nga Dios. No? Ayaw ka mo kahadlok. Kanatay mga kaigsuunan usahay magyud mo ingon nga, ilang gisamba, gihimo nila ang Dios ang mahal nga Birhen Maria. Sayop ka na. Ato siyang gipasidunggan. Kay siya, una sa tanan, ang Dios nahigugma kaniya. Kung nahigugma ta kaniya, usab uyugmao nato ang Birhen Maria. Actually po mga kaigsuunan, gikan pa ko sa Masbate, no? Taga Cordova ko. So, after sa akong ordination, akong tamplano, magmisa ko dari isip pasalamat, no? Kaya ang mahal nga Birhen Maria, siya akong inahan sa akuang bukasyon sa pagkapari, no? Dari nagsugod ang akong bukasyon sa pagkapari, no? Nagtrabaho ko MEPSA sa una, halos taga-adlaw ako, iniguman ako trabaho, muapit ko dari. Unya, tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, naangko nako ang grasya sa bukasyon nga gihatag sa mahal nga Dios. Mao na niya ako karon, di balik usab kaniya aron pagpasalamat kaniya sa iyang gugma nga gihatag diri kanako, no? Labi na ang grasya sa bukasyon sa pagkapari. Kita usab giauhag ko tamo, ayaw ka mo pagduduha pagsampit kaniya, no? Kaysa giingon ko, kung gihigugma nato ang mahal nga Birhen Maria, gikahimutan kita sa mahal nga Dios. Amen. Matindog ang tanan.